Welcome to Paano Ba To? The stars of My Love Will Make You Disappear, Kim Chu and Paolo Avellino. Hello! Hello, Ate B. Thank you so much. Grabe, ibang level na talaga yung Paano Ba To nung sinabihan ako na pwede mo mag-guest ang Kim Pao. Sabi ko, oh my gosh, I made it. Ganon siyang level talaga. Grabe, Ate B. Ikaw pa ba? Ikaw, nagpapasalamat nga kami. Gines mo kami dito. Uy, grabe, maraming salamat. But of course, tayo dito sa Paano Ba To, it's all about giving iba't ibang mga perspective in life, minsan advice, and I do know that the both of you, as a person, ano kayo dahil ganun din ako, very private when it comes to things personal to us. Kaya, hindi ako magdidig doon. At dahil mahal na mahal ko si Kim Chu. But, Mga disclaimer, no? I will ask your thoughts on different topics ala he said, she said. Alam, parang ano to, fun to. Oh, game. Una, agad-agad. Love without limits or magtira ka para sa sarili mo? As a person to ha, hindi as Sari. As Kim As Chu and Kim as Paolo. Chu, yes. Love without limits, all out, or magtira ka para sa sarili. Ako talaga, always ako all out. Para wala akong regrets. Parang parang hindi ko alam, masama siya ha, para sa mga manonood. Yung too much is parang masama siya. Pero para wala akong pagsisihan sa sarili ko na sana ginawa ko to, sana naging ganyan ako. Wala, para maging experience na lang yung past experience na yun. Why do you say masama siya? Like for Masama someone kasi na... ang sobra. Tsaka mahirap makarecover. Pag nag-all out ka. Emotionally, physically, financially. Charot lang. Pero meaning, mas pinipili mo pa rin na all out kasi mas okay sa'yo na mag-adjust, na maka-get over kesa sa magsisi. Tama ba? Yeah, kasi paano ba ito hindi kasi siya, maraming pumipili sa all out na choice. Option. Di ba parang magtira tayo para sa sarili, Yeah. magtira tayo. Meron naman tayong tinitira, pero mga 20% lang. Meron pa rin naman, hindi naman natin buhos, 20%, pero 80% talaga, ganun talaga ako magmahal. Pero wala akong, no regrets. Live life with no regrets. Parang I gave it my all, ayaw mo, edi wag. Ikaw. For me, it would be love without limit. Love without limits. Kasi parang, ako naman ang iksi ng buhay. So parang kung hindi mo ibibigay lahat sa mga ginagawa mo sa kahit anong aspeto, pati na rin sa pag-ibig, may kulang kang hindi na-experience sa sarili mo at may kulang kang hindi na ibibigay sa ibang tao. Si Kim kasi syempre kahit papano naging witness ako sa journey niya. Ikaw talaga, I'm coming in like zero. Like wala talaga ako alam. So Blank. all out. Oh, Wala talaga. all out. Wala pa akong nakakarelasyon buong buhay ko. Hala ka, may lie detector test ba dito? Teens? As teens Philippines. category? Oo. Wait, so, na-experience mo na din yung sinabi ni Kim na parang sa sobrang all out, parang feeling mo ang hirap nga to get over dahil binigay mo lahat? I would say yes, several times. Pero ako naman parang kapag inaalala ko ngayon yung pinagdadaanan ko ng mga panahon na yun, parang katapusan na ng mundo. Pero pag nalampasan mo yung stage na yun and you get to realize everything you learned, everything you have to improve on, then parang Kaya naman pala. Totoo, Okay no? lang Parang mag-all out. pag kakapangyari lang, gusto mo na talagang lamunin ka ng mundo. Ayaw mo na lumabas ng kwarto. Pero like 5 years after. Nakakatawa na siya. Oo. Tsaka parang sa love,
pag hindi mo ganun kamahal ang sarili mo, parang lagi kang makakaramdam ng emptiness. Parang, binigay ko sa kanya, ba't hindi niya binibigay sa akin to? Laging may kapalit lahat ng binibigay mo. Pero pag mahal mo yung sarili mo, at peace ka. Ganda. Na binibigay mo yung lahat. Oo, sa'yo na lang. Okay lang. Love ko yung self ko Acceptance. talaga. Oh, acceptance ng Yes. realidad na all out ka. Yes. Tama. Yes. Malaking bagay yun. Okay. Ginusto mo yun, in Yes. short. Okay, Parang next. pangit. Mas light to, pero hot topic din. Dapat ba na may access ang partner mo to your phone? Meaning can check your messages, social media. What do you think? No, wala. Hindi talaga. Parang, dun kasi sa pinakauna ko, dun ko natutunan yun eh. Wow, alam mo naman sobrang daming naging jowa. Natutunan na dapat walang Na dapat access. wala. Kasi, parang, yun kasi yung magsisimula ng away eh. Sana maging honest na lang. Konsensya niya lang ng lalaki na maging honest sa'yo. Huwag nang ikaw yung makaalam kasi mas masakit. Hindi ko alam hindi ako nagbabasa ng cellphone. Yeah. Parang yun na lang yung sa'yo. So, ikaw as the A girl, girl. you don't want to read the guy's phone. Yes. Pero, if we flip it, kunyari, in a relationship, kinuha niya phone mo to read it, okay lang sa'yo? Or hindi Okay din? lang din. Pero ako hindi ako magbabasa talaga kasi yun talaga ang mag-start ng fire. Same lang kay Kim. Parang, Ay, same na naman. siguro, save na naman to. Alam mo, keep on Hindi. coming the questions ha. ewan ko, pero parang mas mga babae yung ma-check ng mga phone. First, I'm sure for valid reasons. Pero sa akin naman parang, I believe that like the best relationships are built on trust. Yung pagtitiwala nyo sa isa't isa at parang yung konting at like for example sa inyo po Miss Bianca, Makamiss niya ka kasal Iba yung tsura ni Ate B. kasal na po kayo ng matagal eh, di ba? Parang di ba yung kaunting Goals talaga si Ate B. Oo nga, yung kaunting personal time na binibigay niyo or kaunting privacy na meron kayo sa isa't isa. Parang dapat nire-respeto yun sa sarili. Kasi, kumbaga, kung nasa phone man, kung whatever you're checking there, di ba, parang, di ba sa inyo na yun? Parang at the end of the day, tiwala kayo sa isa't isa at alam nyong walang hindi makaka-apekto sa relasyon nyo yung mga bagay na ginagawa nyo sa sarili nyong oras. Me, actually, I don't check. Like, hindi ako interesado at all. Pero kasi, napaisip ako at nasama ko yung question na to kasi my husband naman, gustong check yung phone ko. Tapos inisip ko, hindi ko naman nararamdaman na dahil hindi niya ako pinagkakatiwalaan. More like, chismoso siya. Gusto niya Lahat ng basahin. chismis nasa phone mo. Anong mga chat dito ang i-check ko? Ganon. Dapat naman, Sir yata pala JC. lagyan ko ng password. So, ingat ko kung anong minamessage nyo sa group chat. Oo nga, baka umabot kay Sir JC. Hindi naman. Huwag yung chat namin. Okay. Next. On a first date, should a guy pay or dapat split the bill? In 2025, ano dapat? First date, kung sino nag-aya, siya magbayad. So if you, for example, hypothetically, may in-invite ka, ikaw, Kung ako nag-aya sa'yo, ikaw ako ang magbayad. uuna. Kung ikaw nag-aya sa akin, ikaw magbayad. May pang-aya ka eh. Ikaw Tama magbayad. naman, idea mo. Well, ako naman, kung if I would ask a person to a date, parang I immediately parang ako lagi yung magbabayad. But yes, as long as I'm able at kung kaya ko naman, parang, di ba? Kung kaya ko naman magbayad, ako magbabayad. Kunyari, you went out on a date, tapos nag-i-insist yung girl to split the bill with you. Ay, kasi as a galante, siguro you would offer, di ba? Pero if the girl kunyari insist ka niyan, how do you take that? Is it insulting? Is it sweet? Is it... Oo nga, sa mga lalaki. Sa akin, I don't really mind. If the person's really insisting on it, then why not? Pero pwede ko bang reenact yung sasabihin ko? sige, Kunwari ikaw naman. nagbayad. May reenactment. Ako na magbabayad. May Sige, reenactment. bayaran ko na lang sa ibang paraan.
Okay ba yan? May ganon. May acting involved. Oh, yes. For more May clarity. pa-sample. Oo. But in short, if a girl really, really insists, okay lang yan sa'yo. Hindi siya parang, ano ba to? Hindi Ano naman ba to? natatapakan yung, Ibabalik na lang in another hindi way. naman natatapakan yung ego ko or pride ko or anything. Parang ako, okay lang. If you insist on it, then why not? Parang ego really plays a role Yes. in the dynamic. Makayas. Yeah. Oo, it does. It does Yeah, it talaga, does. di ba? And parang, I guess, safe to say that our relationship will work better. Hindi lang yung romantic relationship, feeling ko pati friendships, di ba? Work better if ang ego ay in check. Yes. Sa lahat ng bagay, actually. Pati work, Hindi siya, totoo. pati sa work, pati sa lahat. Okay, next. Is it okay if the girl makes the first move? Ang dami pa rin kasi syempre in the Philippine setting. Conservative. Conservative, jahe, what will he think if ako yung mag-first move? Like what you've said, parang, yun nga, parang dalagang Pilipina, medyo conservative pa talaga yung mga tao dito sa Pilipinas. And I'm sure a lot of people rin around the world. Pero ako, doesn't matter. Parang, ako yun nga yung sinasabi ko lagi sa mga tao, di ba? Parang, if it feels right, then might as well chase it. Whatever it is, career, love, di ba? Parang ganun. Parang sayang yung moment, kumbaga. Siguro another example is, di ba, hihintayin mo na lang ba na may manligaw sa'yo or lumapit sa'yo? Di ba, if you have the chance to open a conversation and see if you're compatible in some way, or, di ba, kahit sa mga sa pag-uusap lang, then why not? Parang hindi naman, a first move doesn't necessarily mean na nilalandi mo yung tao or you wanna get into the person's pants. Pero, pero parang ganun. Fairness. Forward thinking. Yes. Ikaw. Ako naman, dalagang Pilipina, kasi ako eh. May ha. As kahit independent, strong girl, pagdating sa ganon, dalagang Pilipina pa rin. Oo, parang, Gusto mo mag-dinner mamaya? Hala! Split tayo. Hindi ko mababayad. Ako pala. Ako talaga, parang ayoko ng ako una. Pero, ako lang naman yun. Kasi syempre kung ayaw naman sa'yo, or baka naman siguro kung may magpakita ng konting motibo, kaya. Pero pag wala naman, Pag cold, ganon. pag cold, At saka parang ako, para sa akin, women have been doing it for years. Parang in simple ways like hair flips, 'di ba? Parang ang daming mga para-paraan ng mga babae para Eye to eye. para 'di ba? Parang binibigyan mo ng Signs. ng signs. As Hindi a naman siguro first motibo, move pero na yon, signs. hair first move na ba yun? Yung mga hair flips? Parang Eye to eye ganun. contact? Oh, or pag nagdikit yung tingin nyo tapos parang May lagkit, Oo, ganon. may lagkit. Ganun pala yun. Tingin ka nga sa akin. Pero parang ganun. Parang hindi naman siya directly Not necessarily first. first move na literally asked out or physically first move. Pero pwede yung mga konting signs. Maliit na thing. Oo nga, no. Okay. Pwede. Ganun pala yun. Okay, dahil hindi naman talaga Love Month at Women's Month na, I also wanted to get your thoughts on medyo mas malaking topic. Related to that as well, actually. Your thoughts on kapag ang babae single, tumatandang single, ang tawag manang. Old maid. 'Di ba? Parang yun ang term culturally. Pero pag ang lalaki tumatandang single, bachelor. Yeah. Bakit may ganong What are your thoughts on that? Bakit ganon? Dagdagan ko pa, pag ang babae dates around, malandi. Pero pag ang lalaki dates around, ay, shucks, he's the man. Well, since you mentioned it, I guess I probably am guessing na parang it's a parang popular general opinion ng mga tao. Pero Yeah, general cultural biases. para sa akin kasi parang I never see it that way. Kumbaga, well, for women na mga single, parang I've
I've met a lot of single women na I don't call them manang, pero parang I never really thought of it that way. Parang I always see a person for who they are, and parang kung gaano kalaki yung inaambag nila sa trabaho nila, parang dun lagi yung estado ng respeto ko sa tao, hindi tungkol sa relasyon. I've been kind of asked this parang on some interviews rin before. Parang akin kasi parang ang thought ko lagi, well, weirdo kasi ako mag-isip, siguro hindi ako nandun sa Hindi siya sa popular opinion. sa popular opinion, pero ako even pati mga kaibigan ko, mga babae, I always tell them just keep on trying, di ba? Parang paano mo mahanap kung sino talaga yung compatible sa'yo, or kung anong kailangan mong ayusin sa sarili mo, or kung ready ka pumasok sa relationship, kung hindi ka kung hindi ka makikipagkilala ng iba't ibang tao. So for you, safe to say, outdated or must change yun nga, bias na kapag ang babae dates around, negative, at ang kapag babae NBSB or single na tumatanda, it's also a negative thing because it is seen as a negative thing, di ba? Yeah, maybe outdated siya, and parang dami kong opinion na. Parang at this day and age, parang hindi mo na, parang I don't really get what's holding people back. Parang para sa akin ito na yung best era that people in general are living in. Parang access to everything is available. Women have equal rights with men. Parang I don't really see it as something that necessary here in the Philippines, dahil ewan ko, siguro iba lang talaga yung pananaw ko sa buhay kumpara sa karamihan ng mga tao. So si Paolo, yun ang opinion. O dapat mag-update na din tayo ng opinion. Kimmy, quoting the great Taylor Swift. I love quoting this because she has a song, The Man. Diba? She talks about how kung lalaki kaya ako, it will be faster, it will be easier for me. And she has a line pertaining to being, yung rep niya, di ba, dating around si Taylor Swift. Ang line niya is, if I were a man, then I'd be the man. Meron naman talaga, Ate B, kasi parang nagsimula kasi ito noon sa mga panahon natin na talagang dominant talaga ang perspective ng isang lalaki, dominant talaga yung mga male energy. Ngayon na nagbabago na yung panahon, we're very open to a lot of opportunities, a lot of women's right. Iba na ang mga babae ngayon. Parang hindi pa lang siya fully natatanggap ng karamihan na kung ano yung kaya ng mga kalalakihan, kaya din ng mga kababaihan. It's just a matter of acceptance. Yung sana ma-accept ng mga lalaki na kaya din namin to, kaya din namin yan. And speaking of manang-manang, parang terminology na lang siya. Pero ang mga manang are the strong independent woman. 'Di ba? Parang kaya na-release yung masculine energy nila kasi yun ang kailangan nila. So they come as a strong na parang nakakahiyang lapitan, yung hindi nagkakajowa. Kasi parang they're more focused on their careers and their life goals na nakakalimutan na nilang magjowa. So parang ganun. Kaya yung mga manang na yan yung mga matatapang, yan yung mga kayang tumayo sa mga sarili nila, kaya nakakabilib. Tayo, we're of the kind that we feel, hindi talaga tama yon. Pero in general, ang dami pa rin naniniwala na, ay, bakit parang no isang araw ito dinate niya, tapos ngayon iba yung kasama niya. Di ba? Meron pa rin mga ganong bulong-bulungan. Kaya the more we talk about it, the more it should normalize na dapat okay lang, dapat hindi siya nega. Tsaka yung sa malandi na term, grabe naman yung malandi. Di ba parang maganda lang siya or something? Di ba parang ngayon, lapitin siya, ganyan. Hindi niya pa nahanap yung talagang para sa kanya. Pero hindi din naman natin ini-encourage maging malandi.
'Di ba? Parang hindi rin tama yung term na ganun. And tayo mga babae, dapat we empower women kasi nagtutulungan tayo. Hindi tayo dapat binababa natin yung isa, binababa natin yung ganyan. 'Di ba parang pinag-uusapan naman yan na girl, mali na yung ginagawa mo, ganyan tayo. Hindi yung, uy, alam mo ba, mali yung ginagawa niya, ganyan. Tapos kakalat na nakakalat. Hindi ba pa rin maging friend ka na lang sa babaeng yun kung may masama man siyang ginawa. And yun nga, maiksi ang buhay. We just have to live it. Kasi malay mo bukas wala ka na, hindi mo pa na-experience magka-jowa. Uy, ba't ganun? Ang sorry Ayoko pala. pa. Oo. Yes, may mga ganun siyang mga bagay-bagay na kailangan pag-usapan ng babae sa babae. Yeah, tama. Such a good point that you made na dapat marinig din ng mas maraming. Yes, women empower Babae. women. Huwag tayo magsiraan each other. Tama. Diba? Amen to that. Yes. So meron akong isa pang hot topic question na may kinalaman pa rin sa relationships. A bit more serious. If your partner has a strong political stance tapos magkaiba kayo, is it a deal breaker? Hindi naman siya, ako lang to kasi ako, two issues na mahirap talagang pag-usapan is religion and politics. Kasi hindi mo talaga yan Walang panalo. Walang talagang mananalo dyan. Pero, for me, hindi siya deal breaker. Kasi, kung political man yan, hindi naman natin sila, parang, hindi naman natin ma-apply sa relasyon natin yan eh. Yung batas sa politika, or kung ano man yung mga kailangan sundin sa politics. Relasyon naman natin to mundo natin to. Yung politics is nasa labas lang naman yun. Hindi naman siya makaka-apekto na, huy, sabi ba ni ganito, bawal mag-blue? Huy, sabi ba ni ganito, bawal tumira sa isang bahay? Sabi ba ni ganito? So yung love issue or love relationship, sobrang layo niya sa political issues na nangyayari. So, hindi talaga siya nakaka-apekto ever. Para siyang oil and water. Tubigat lang yun. Yes, di ba? Hindi siya makaka-apekto. Yeah, but I asked that also because nangyari din yun, di ba? Parang, Yes, marami I din guess mas actually. madaling ang friendship Sa na friendship. kesa sa jowa. But for you, Paolo, is that a deal breaker? For me, it's not as well. Kasi, like what Kim said, iba-iba tayo ng opinion sa buhay, di ba? Parang what you see in a certain politician doesn't necessarily mean that your partner would see it. Kumbaga, nasa tamang diskusyonan lang yan. And parang, I don't like swaying people's opinions for vote or swaying other people to vote for someone. Dahil, karapatan natin yan, kumbaga dito sa Pilipinas, karapatan natin yan bawat tao, binigyan tayo ng sarili nating isip para botohin kung sinong nasa isip natin ang gusto nating iboto. At kung magkaiba tayo ng opinion, respeto na lang para sa isa't isa. Hindi naman para baguhin ko yung opinion mo dito sa taong to. Siguro parang the best that you can discuss ay yung mga panukala, di ba? Parang ano bang ibibigay nitong iboboto mo na iba sa akin or anong magandang iboboto nito sa akin. And parang siguro para sa akin parang yun lang talaga yung parang pwede mong Tsaka respect. Respeto na lang. Pero I understand why you ask this and alam ko maraming nag-aaway-away ng mga pamilya, magkakaibigan dahil dito. Pero, di ba, parang ako never kong ipipilit yung political views ko into someone else dahil binigyan tayo na parang pantay-pantay tayo pagdating sa botohan. I get it. But tama ka kasi ang isang boto niya, isang boto mo, isang boto ko, pantay yun lahat Yes, the And same. it's important to talk about this kasi I think a lot of us, masyado nating pinersonal the last time this happened when in fact, parang bakit? Wala naman silang pakialam sa atin. Wala silang pakialam sa atin. Diba? In our life. So bakit parang we allowed space? May pakialam naman sila sa ating mga Pilipino. Yes, pero but sa personally. akin mismo, as Kim Chu, wala. So, pangkalahatan talaga. Totoo. And it's great to know that you both have that stand because syempre ang daming tao who look up to you and he'll think twice na parang, Parang that makes sense. Irespeto and i-save natin yung relationship sa
kaibigan or sa jowa o sa asawa. Kasi mas mahalaga naman yung kayong Sa pamilya, dalawa. di ba? Minsan pamilya din. Yes, Oo. yun yung mas mahalaga. Okay, ito ang last he said, she said. Speaking of deal breaker. What for you is one relationship deal breaker that kung mangyari yon, it will make you disappear? Ako siguro, kumaga, na-mention na rin yung date at lahat-lahat. Ayoko nang walang respeto sa tao, sa ibang tao. Like, kunwari, like sabihin mo, yung mga servers sa restaurant, pag bastos makipag-usap, or pag mababa yung tingin sa mga tao. Dahil ako talaga, gusto kong kumakausap at tumitingin sa tao dahil alam kong kapantay ko lahat ng taong kinakausap ko. Hindi dahil for example, mayaman ako, parang dito ka lang. Hindi, dapat, parang yun yung deal breaker for me. Hate na hate ko talaga yung mga bastos na tao na walang respeto sa mga nakakasalamuhan nila sa paligid na nagtatrabaho lang din. Yeah. In short, mata pobre. Hindi ko alam Is yung that a Tagalog deal? term pero Tama no, mata pobre ba yung tawag term doon? for it. Mata pobre ba yung term doon? That's a deal breaker for you. I didn't think you'd answer that. Pero tama. Gets ko. Tsaka parang, ako kasi parang basics of basics yun eh. Parang, di ba parang, ako parang, as a parent myself, parang I would like to instill that to my child. And parang, pag nakakita ako ng ibang tao na ganun makisalamuha sa mga ibang tao, parang, hindi ko maatim kung paano sila nakarating sa sa pwestong to na hindi pinapagalitan ng magulang nila. Ayan. Yeah, tama. Basic manners and respect, I guess, as well. Ikaw, Kimmy, what is a deal breaker that would make you disappear? Very simple. Kapag may iba siya, di-disappear na talaga ako. Hindi na ako makikipaglaban kasi bakit? Ba't ka naghanap ng iba? Hindi ba ako enough? O sige, kayo na lang. So, mag-disappear na ako for life. Yan. Ang bilis nung sagot mo na yun lang. Yun lang Simple. talaga. Pag naghanap ka ng iba, di ba parang hindi enough yung isa lang. Hanap ka pa ng another. So, kung naghanap ka ng another, ibig sabihin, hindi ka masaya sa akin. So, might as well end this and I'm just gonna disappear and you continue your life. Daming hindi continue. nakailag na nanonood at nakikinig. Kasi nangyayari yun, di ba, na kahit Yes. na may nakikita siya yung partner niya, whether girl or guy, na may Okay iba, lang. Okay lang. sige, sa akin pa rin naman umuuwi. Yeah. Or like, ako pa rin naman yung main. Yes, yung parang sakit-sakit. Yung dami na nga natin sa mundo, madami pa kami mamahalin mo. Dapat isa lang. Oo, tama. Isa lang talaga. Loyalty is the best policy. Tama naman. Yun talaga, valid na Yes. magdi-disappear Mag-disappear ka. na lang talaga tayo. Kasi pahirapan ba natin yung partner natin na dalawa yung text niya, dalawa yung kinikita niya, or more. Dalawa ginagastusan niya. Dalawa gastos. So, narinig niyo yun, ha? O, tama na. Ano na, pero babay buhay na. nila yan, baka enjoy sila. Pero yun lang naman yung akin. Akin na. Oo, tama. Congratulations, my love will make you disappear. Thank you so much. Alam mo ba, Paolo, si Kim, she often mentions na, alam mo, nahirapan ako sa movie na to. She says that. Pero when I see the trailer, hindi ko ramdam kasi parang, aside from being a great actress, Yeah. Oh, grabe parang yung may parts ng personality si Sari na very Kim Chu din. Kapag happy, kapag serious. Pero why do you say nahirapan ka? Kasi rom-com siya, sabi. Rom-com, Oo, sabi. yun ang sabi. Pero, kasi nakikita ko yung sarili ko kay Sari. Kaya hirap na hirap ako. Yung, bakit ako na to? Bakit ganyan? Sa lines, gano'n. Sa lines, yes. Kasi meron silang mga hugot si Sari dito. Tsaka medyo mahirap talaga. Pero buti na lang nandyan si Pao. Oh, yes! Ano siya? Helping hand. Did it seem like she had a hard time? Because you've worked on several sets together. So, did you notice that? I wouldn't say the whole movie. Maybe
certain scenes that were medyo mahirap rin naman talagang atakihin as an actor. So, pero happy naman ako sa choices ni Kim dun sa atake niya. And happy, sana mapanood ng mga tao para kayo ng kumilatis. Kung si Kim nahirapan, ikaw, kasi based on what we've seen in the trailer for those who haven't watched as well, parang yung eksena pinakita doon na as Paolo Avellino. So, nahirapan ka ba? Mas nahirapan ako. Mas? Mas nahirapan ako kasi hindi ako sanay na... Pogi shot. Yeah. Yes, tingin na kumbaga, pogi shot. Pero kasi hindi warm ito up na typical yung genre ko. Secretary Kim eh. Yun, super GGSS ka doon. Warm up yun. Mahirap sa'yo na parang feel gano'n. Oo, kasi hindi siguro Pero parang talaga wala ako namang ganun mahirap sa sa'yo. totoong buhay. Pero I try to be as true to the character written on the script. Gano ka, kasi nga hindi ko naman siya super kilala as much as I know you. Gano ka, I guess, similar or different si Paolo as a person versus yung mga characters that we see him play on screen? Si Paolo kasi pag nakilala niyo siya, funny talaga siya. Totoo ba? Hindi niya na pinapakita. Very precious ang kanyang ganong Sa side. piling tao. Yes. Ganon. Ay, so piling tao ka. Pero sa pangatlong project na namin to, and parang funny pala siya pag gusto niya. Tapos serious naman siya pag gusto niya din. Ang galing niya mag-pick ng mga emotions per episode. Pero yun nga, parang sobra siyang magalang to everyone. Tsaka parang, yun na nga yung mata pobre thing. Ano talaga niya yun? Pet peeve niya talaga yun pag may mga diva or dapat same lang talaga. Tapos very generous siya as in sa mga tao sa paligid. Wala siyang... Kung sabihin, baka mag-expect sila kayo. wala siyang... Sige. After mamaya, sabi niya, sa'yo na. Wag mo i-post ha. So, ang dami niya na talagang nabigyan na ayaw niya ipapost. So, Candy congratulations, lang ang mga binibigay ko, tsaka Santa Claus. chichirya. Mga gadget. May pa-tribute pala sa'yo dito eh. Anong pa-tribute mo Message. naman kay Happy birthday Kim? nga pala ha. Boost na boost ka doon ha. Oo, super. Ano namang pa-tribute? Biglang may pa-tribute Si sa'yo. Kim Anong lagi nagpapa-chowking sa set. Lagi may halo-halo sa set. Alright. Siya pagkain. Tsaka hindi lang siya for parang artista or director. Para sa lahat lagi. Happy pill mo ba si Kim? Napapasmile ka niya? Actually, in fairness kay Kim, nakakahawa yung bubbliness niya. COA at si Nonchalant. Ito talaga yung perfect example ng COA at si Nonchalant. Yes. Super. And it works. It did. It did. Congratulations on the movie. Maraming Thank you, Ate salamat B. for dropping by and for the chat. I'm sure super natuwa ang mga Kim and Paolo fans to get to know, ito pala yung mga opinion nila sa bagay-bagay. Ang dami pala nilang opinion. Opinion lang namin to hindi to pang kalahatan na. Marami pa akong opinion pero sa mga kaibigan ko lang kunikwento. Baka masyadong explicit para sabihin ko to follow sa next yung iba. Congratulations! Your Thank film you. is out now. But to those who haven't watched yet, go ahead. Please invite everyone. Yes, hello sa lahat ng mga paano ba to? Ito na ang sagot kung paano ba kiligin. Please watch our movie, My Love Will Make You Disappear. Showing na po siya. Salamat sa lahat ng mga nakanood na. This is directed by Direk Chad Vidanes under Star Cinema. At tuloy-tuloy pa rin po ang screenings namin, pati na rin po abroad. Kaya kung may kamag-anak po kayo or kung babiyahe po kayo, huwag po kayo mag-alala, mapapanood rin po ang My Love Will Make You Disappear sa maraming teritoryo outside the Philippines. Yes. Yay! Congratulations, Thank you so guys. much. The People's Superstars, Kim grabe Choi, naman. Paolo Avellino. Thank you! Thank you. Paano Ba To is created and hosted by me, Bianca Gonzalez, with podcast producer Anika Neri and edited by Paolo Halili. To be part of our community of supers, please do follow this podcast here on Spotify or click the subscribe button on YouTube, and you can follow Paano Ba To on Instagram, ask Paano Ba To on TikTok, and join our private Facebook group, the Paano Ba To Super Group. Till our next episode, stay super, supers!